Tayo po ay muling manalangin at ilapit natin sa Panginoon kung ano man yung gusto nating hilingin sa Kanya. Panalangin natin ang ating simbahan, ang ating bansa, at panalangin din natin ang ating mga pamilya. Sige po, tayo po ay manalangin. Father, mangusap ka po sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Narito kami, binubuksan ang aming sarili at handang tanggapin ang iyong salita. Salamat sa pag-minister sa bawat isa sa amin, Panginoon, through songs. Salamat, Panginoon, sa praise team. Ginamit niyo, Panginoon, to lead us. Dalhin kami, Panginoon, sa mode na nagpupuri sa iyo. Iataas ang iyong pangalan, Panginoon. Inaawitan ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ako po si Pastor Gladwin, isa po sa mga pastors dito sa All Generations Church. At welcome po ang bawat isa. Kung meron pang mga first time dito, welcome po. Feel free. At may kape tayo sa labas. So, pag medyo boring na o inaantok na kayo sa akin habang ako ay nagpipreach, pwede kayong kumuha doon. So, magandang umaga po muli sa lahat. Maaaring ang iba, pagkatapos ng simbang ito, ay siguro magtatampo o magagalit sa akin. Ako po ay humihingi agad ng tawad. Kung meron mang kalbo dito, magsuot po kayo ng sombrero para hindi ko kayo makita. Joke lang po. Ngayon pong umaga, ang talata natin ay nakita sa 2 Kings chapter 2 verses 23 to 24. At ang title po ng message natin ngayong umaga is Bethel, Boys, ayoko na pong sabihin, reverence. Bethel, boys, boldness, and reverence. May mga bahagi sa Biblia na nakaka-encourage. Nagbibigay ng pag-asa, positibong, positive yung dating, at nagpapalakas ng loob natin. Gaya ng sinasabi sa Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd. God works all things for good to those who love Him. So Romans chapter 8 verse 28. Matthew chapter 11, sabi dyan, come to me all who are weary. So mga positive, nakaka-encourage ng mga passage. Sa mga panahong may pagbabago at pag-adjust, gaya ng kasalukuyan na pinagdaraanan ng ating simbahan, napakahalaga ang mga salitang yan. Pinapaalala sa atin na ang Diyos ay kasama natin. Pero mga kapatid, meron ding mga passages na para bang ang hirap tanggapin. Yung tipong pag binasa mo, disturbing sa ating pananampalataya. Nakaka-create ng napakaraming tanong. At ang ilan, siguro ay nakakailang basahin. Yung text na pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga ganon. Binasa natin na may grupo ng mga kabataang lalaki na nilait si Elisha. Sabi niya, Elisha, kalbo! At bigla na lang, dahil nilait nila si Elisha, may dalawang oso, o bears. May dalawang oso na lumabas mula sa gubat
at nilapa ang 42 sa kanila. Ito may grupo ng mga kabataang lalaki at ang 42 sa kanila ay nilapa. Parang ang bigat, di ba? No? Sa ibang translation, the bears tore them apart. No? O dito sa binasa ko, nilapa. No? Parang ang bigat, di ba? Parang ang hirap intindihin. Inasara lang naman na kalbo. Tapos mayroong dumating na 2 oso at nilapa. Pangako ko po sa inyo mga kapatid, hindi na po ko mga asar. No? Baka may pumasok dito na oso at ako ay lapain. No? Kaya yun din po yung mensahe natin sa ngayong umaga. Huwag po tayo mang-asar ng... Hindi, joke lang po. No? Mga kapatid, alalahanin natin na ang salita o sinabi ng Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, pagsaway at pagtuwid, sa pagtuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Kahit na unsettling o uncomfortable itong passage na ito, may silbi pa rin ito sa atin. Hindi aksidente na nasa Biblia ito. May ipinapakita ito tungkol sa kabanalan ng Diyos, sa kanyang hustisya, at sa kanyang pakikipagtipan sa kanyang sariling bayan. Kailangan natin itong pagtuunan ng pansin, not just because gusto natin yung binabasa natin, but because dito ipinapahayag ng Diyos kung sino siya at kung anong klase ng relasyon ang gusto niyang meron tayo sa atin. Gusto niyang meron tayo sa Kanya. No? Minsan, pag nagbabasa tayo ng Biblia, pag dumating na tayo sa Numbers, no? Puro pangalan. Kasi i-skip na natin yon. No? Ang mga pangalan na ang hihirap pa naman bigkasin. No? Sabi dito, hindi natin babasahin ito dahil gusto lang natin. Babasahin natin ito kasi dito nangungusap ang Panginoon sa atin. May mga talata sa Biblia na nagbibigay ng comfort, pero may mga talata rin na nayayanig tayo katulad dito. Si-shake tayo katulad dito. So mundo ngayon, yung mundo nating ginagalawan ngayon ay sanay sa imahe ng Diyos na laging gentle, no? At maunawain. Lagi nating naririnig. Pwede nating gawin ang lahat ng gusto natin dahil mapagmahal naman ng Diyos. Mapagpatawad ang Diyos at maunawa naman ng Diyos yung aking desisyon. Laging ganun ang naririnig natin sa mundo nating ginagalawan. Nakakagulat kapag biglang lumitaw ang matinding hatol ng Panginoon. When we talk about God's love, forgiveness, and grace, yes, diba? Gustong-gusto nating tanggapin. But when we talk about God's justice, parang ayaw nating tanggapin. Minsan, kailangan talaga tayong hiyanigin ng Panginoon para magising ang banal na takot at magkaroon tayo ng spiritual seriousness sa ating pananampalataya. The problem right now is many of us, Christians, ay complacent tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Parang, hindi na natin sineseryoso ang ating pananampalataya o wala na tayong spiritual seriousness sa ating Panginoon. Now, tignan ho natin ang konteksto ng talatang ito. So, verse 23, sabi dyan, He went up from there to Bethel. Bago natin talakayin ang nangyari kay Elisha sa Bethel, mahalaga makita natin ang mas malaking kwento sa likod ng kanyang paglalakbay. Ang journey ni Elisha
ay hindi random. Ito ay bahagi ng mas malawak na narrative kung saan pagkatapos tanggapin ni Elisha yung mantle ni Elijah, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay o yung kanyang ministry o prophetic ministry. Nakita ho natin sa 2 Kings chapter 2 na dumana si Elisha sa isang spiritual journey mula sa Gilgal papuntang Bethel, Jericho at sa huli ay sa Jordan River. Bawat isa sa mga lugar na ito ay may malalim na historical and theological meaning. Una, Gilgal. Ang lugar kung saan nagtayo si Joshua, nagtayo si Joshua at ang mga Israelita ng memorial stone matapos tumawid sa Jordan. Joshua chapter 4 verse 19. Paalala ito ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Pangalawa, nung tumawid na sila, Jordan River, ay itong lugar na to speaks about transitions. Pagtawid ng mga Israelita at pagtanggap ni Elisha ng pagkatawag ng Panginoon mula kay Elijah. Transitions. Dito tumawid si Elisha pagkatapos na kunin si Elijah papunta ng langit. Kinuha ng Panginoon. 2 Kings chapter 2 verse 14. Isa itong simbolo ng pagbabago at paglipat ng kapangyarihan o paglipat ng pagkatawag ng Panginoon. Pangatlong lugar ay Jericho. Kilala sa pagguho ng pader sa pamumuno ni Joshua, Joshua chapter 6. Ang Jericho ay naging lugar kung saan pinagaling ni Elisha ang maruming tubig. Pinurify. Contaminated ang tubig. Nilinis gumawa ng miracle si Elisha at naging potable. Pwede nang inumin. Tanda ho ito ng pagpapala ng ating Panginoon. Kapangyarihan ng Panginoon at healing. Pero ang Bethel, mga kapatid, iba ang kwento ng Bethel. Ano ba ang Bethel? Ang Bethel ay dating banal na lugar. Sa Genesis chapter 28, doon nakatagpo ni Jacob, doon nakatagpo ni Jacob ang Diyos sa panaginip. May hagdan mula sa lupa, patungo ng langit, at may mga anghel na umaakyat at pababa. Pagkagising niya, sinabi niya, "Surely the Lord is in this place." Tinawag niya ang lugar na ito na Bethel. Ibig sabihin ay house of God. Sa pagkalipas ng panahon, naging sentro rito ng pagsamba. Sa Judges, pansamantalang naroon yung Ark of the Covenant. At dito rin pumupunta ang mga tao para kumonsulta sa Diyos. At kilala ito parang isang sentro ng kanilang pananampalataya. Pero hindi nagtagal, nasira ang kabanalan ng lugar. At pagkatapos ng pagkahati ng kaharian ng Israel, sinadyang gawing sentro ng malaking pagsamba ang Bethel ni Haring Jeroboam. Nagpatayo siya ng isang golden calf, gintong guya, at sinabi sa mga tao, "Ito ang inyong Diyos, O Israel." Nagpatayo siya ng rebulto, ng batang baka. At sinabi niya, "Israel, ito ang Diyos nyo." Nagtalaga siya ng mga peking punong pari at gumawa ng mga sariling festivals, piyesta. Malayo po ito sa utos ng Diyos. Kaya pagdating natin sa 2 Kings chapter 2, makikita natin na ang Bethel ay nananatiling still religious center pa din. Pero hindi na po ito katulad ng hindi na po ito tapat sa tunay na Diyos at hindi na ito katulad ng dati. Ito ay naging isang lugar ng rebellion, isang lugar na nag-worship o nag-aayuno, sumasamba sa Diyos-Diyosan. At
malayo sa Panginoon spiritually. Kaya't nang dumaan si Elisha at siya'y tinukso at nilait ng mga kabataan, hindi lang ito simpleng pangaasar upang kukot siya. Kaya't nang dumaan si Elisha at siya'y tinukso ng kabataan, hindi ito teasing lang. Ipinapakita nito ang spiritual na kondisyon ng lugar ng Bethel. Isang lugar na tumalikod sa Diyos at tinanggihan ang tinig o hindi nakinig sa tinig ng propeta ng Diyos. As Elisha travels to Bethel, we see something important. He enters enemy territory. He's walking into a city that has rejected God and embraced false worship. In many ways, Elisha is like a new Joshua entering the land, entering a new territory, clothed with the Spirit of God and set to lead with both blessing and judgment. But many of us gusto doon sa first one. Blessing. Pero just ang Panginoon, banal ang Panginoon. But in Bethel, Elisha encounters not an open-hearted welcome. Hindi bukas ang puso ng mga taga-Bethel pagdating ni Elisha doon, but opposition. This sets the stage sa kung ano ang mangyayari sa mga susunod na talata. A.W. Tozer said, "To be right with God has often meant to be in trouble with men." Kapag tayo ay nananindigan sa kung ano ang tama sa mata ng Panginoon, oftentimes, nagiging kalaban natin ang mundo. Nung nalaman ng aking mga kaibigan na ako ay nagpastor, anong sabi nila sa akin? Pastor. Nagiging kalaban tayo ng mundo. Sabi nila sa akin, kasama ka nga namin dati sa ganito, ganon. Tapos papastor ka. Pero, mga kapatid, sabi nga, a Tozer, to be right with God is often meant to be in trouble with men. So katulad ni Elisha, he stand firm sa kanya pong pananampalataya at pagkatawag ng Panginoon, and then when he arrived to Bethel, nagka-problema siya sa mga nakatira roon. In today's world, truth is often unwelcome. Tama? Especially when it confronts sin, truth is unwelcome. Maraming mga kasalanan na ninonormalize na ngayon. Maraming mga sinful practices na ninonormalize na ngayon. Pagsasama ng same-sex, diba? Parehong kasarian, no? At mga practices, no? Mga kasalanan. Pero para bang sa panahon natin ngayon, accepted na siya sa atin pong lipunan. At when truth confronts sin, nagiging unwelcome kung sino man yung may dala ng katotohanan. Or it challenges cultural idols like money. When truth confronts money, problem arises. Kakagalit-galit. When truth confronts reputation or self-expression, truth is sometimes or always unwelcome. Like Elisha, we must be courageous enough to enter spaces where God's name has been forgotten. Like Elisha, dapat ready tayo na pumunta sa mga lugar na kung saan
ang salita ng Panginoon ay nakalimutan na o hindi na naririnig o hindi na napipreach. Pangalawa, makita ho natin dito, the mockery. In verse 23b. Sabi diyan, "And while he was going up on the way, small boys came out of the city and jeered at him, saying, 'Go up, you bald head.'" At inulit pa, "Go up, you bald head." The Hebrew word used here for small boys are na'arim, kitanim, and yeladim, which can be translated as boys or children. However, these words can also describes young men, adolescents, or even young adults. No? Some Bible scholars said, ang mga batang ito ay nagkakaedad ranging from early teenager, up to 30 years old. This is important because it challenged the common assumption that the boys were involved were just innocent children. No? Baka iniisip natin, itong mga batang ito na pinagpira-piraso ng oso ay mga inosenteng bata, mga walang kamuwang-muwang na bata. No? Pero itong mga batang ito, mga kapatid, ay mga bata able to understand, able silang makaintindi, at able silang magkaroon ng desisyon kung kanino sila mariniwala o mananampalataya. Hindi ito mga paslit na naglalaro at nagtatawanan. No? Parang dumaan ka lang sa barangay, may mga bata na naglalaro sa tabing tindahan, at nung may nakita silang kalbo, kanila itong inasar na kalbo, at may lumabas na oso at pinatay ang 42 of them. Hindi po ito mga batang paslit na mawalang kamuwang-muwang, mga kapatid. Ito po, malamang ay mga binatilyo o mga young adults, mga kabataang may isip na sadyang nilait si Elisha. At yung panunuya nilang, "Umakyat ka na, kalbo." Hindi lang basta pangaasar sa itsura. May mas malalim itong ibig sabihin, at isa itong hamon sa pagiging propeta ni Elisha para sa kanila at sa authority ni Elisha na binigay ng Panginoon kay Elisha para mag-preach. Ihayag ang salita ng Panginoon. Challenge nila ang otoridad na binigay ng Panginoon kay Elisha. Now, let's look up sa ilang historical and theological context ng passage na ito. Yung salitang "go up" na sinabi ng mga kabataan ay may malalim na ibig sabihin. Ginamit din yan sa 2 Kings chapter 2 verse 11 nang kinuha si Elijah paakyat ng langit. No? Kaya hindi lang tinukso si Elisha sa kanyang itsura, minamaliit nila yung otoridad niya bilang propeta ng Diyos. Parang sinasabi nila, kung totoo kang propeta, sumunod ka rin kay Elijah. Umakyat ka rin. At dahil nga sila ay lugar na kung saan nagpupuri sa Diyos-Diyosan at sumasamba, no, idol worship, parang sinasabi nila na wala kang lugar dito. Umalis ka, umakyat ka, sumunod ka sa iyong guro. Nilait nila yung pagiging legit na propeta ni Elisha bilang kahalili ni Elijah. Parang sinasabi nila, ayaw ko naming tanggapin. No? Hindi nila ina-acknowledge yung authority na binigay ng Panginoon kay Elisha. Pangalawa, may mga scholars at Jewish traditions na naniniwalang literal talaga na kalbo si Elisha. It's either natural o baka naman siya'y nakalbo kahit bata pa siya. No? Yung lahi po namin sa pamilya ng nanay ko ay yung mga pinsanin ko
35 years old, kalbo na. No? So meron na lang akong 4 na taon para i-enjoy yung aking buhok. No? So, kapag nakita niyo po ako na nagpahaba ng buhok, unawain niyo na lang po ako. 4 na taon na lang po. No? So, sa Jewish tradition, maaaring literal talaga na kalbo o sa kanyang kabataan, ay maaga siyang nakalbo. No? Noon, ang pagiging kalbo ay merong stigma, no? Or social sa social status medyo negatibo ang dating ng pagiging walang buhok, no? Ang buhok kasi para sa lalaki ay sumisimbolo ng lakas at dangal, no? So naalala niyo si Samson, nung mahaba ang kanyang buhok, ano siya? Malakas, no? Pero nung ginupitan siya, no? Na umigsi yung kanyang buhok dahil kay Delilah, no? Anong nangyari sa kanya? Nanghina. No? So, sa kanila, according to some Jewish traditions, ang buhok para sa mga lalaki ay sumisimbolo ng lakas at dangal. Kaya kung tatawagin kang kalbo, lalo na kung ikaw ay propeta, malaking insulto yon, mga kapatid. Talagang pambabastos yon sa isang lingkod ng Diyos. At pangatlo, posible na yung tawag na bald head o pagiging kalbo ay may kinalaman sa pagdadalamhati ni Elisha. Sa kultura nila, minsan, nag-aahit ng ulo o inaahit, mali ata yung nasulat ko dito, nag-aahit ng buhok sa ulo, no? Kasi pag inahit mo yung ulo, anong matitira? Ito po ay sumisimbolo ng lungkot o pagdadalamhati. Kakakuha lang ng Panginoon kay Elijah noon, at malamang, o siguro, nagluluksa o nalungkot si Elisha, kaya nag-ahit siya. Either way, hindi natin alam kung ano talaga ang main reason. But meron pong 3 historical background kung bakit ganito. O ano ba ang tingin during their time sa mga kalbo. Kaya maaring nilait siya ng mga kabataan hindi lang sa itsura, kundi siguro sa kalungkutan niya at sa bagong responsibilidad na ibinigay sa kanya. Hindi ibig sabihin na minamaliit nila yung calling niya bilang propeta ni Yahweh o propeta ng Panginoon. So, Elisha is called bald head either because he was literally bald or because it was a cultural insult aimed to shame and disrespect him as a prophet of God. The offense wasn't just about physical appearance. It symbolizes the people's rejection of God's authority through his prophet. It was a challenge to the prophetic office. They were rejecting God's messenger. In a digital culture that we are in right now that rewards irreverence and sarcasm, mocking God's word or doctrines or anything sacred has become common. No? Very common, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung pagmamak, pagkukutya sa salita ng Diyos, sa doktrina, no? At minsan, ang pagkawalang pananampalataya o walang paggalang sa Panginoon, irreverence and sarcasm to God, oftentimes, no, mas acceptable sa karamihan in general, no? Kapag ka ikaw ay nagpipreach ng gospel, ikaw ay kinukutya. Pag ikaw ay nilalait yung nagpipreach, no?
Maraming mga tao na mas tinatawanan pa. No? Dahil nagpipreach nga sila ng gospel. No? So in a digital culture that we are in right now, it rewards irreverence and sarcasm. No? Magsuscroll lang tayo sa ating mga phones, di ba? Makikita natin, alin yung mas trending? Yung mga nagpipreach ng gospel o yung mga drug artist, no? Na ginagaya pa, nagsusuot ng mga Bible characters at ginagawa yon bilang mockery, no? Sa Panginoon. Naalala natin yung opening ng Olympics, di ba? No? Suportado ng karamihan. They reward them. Kasi ginawa nila yon. So, in today's world, sarcasm and irreverence are rewarded. Pero sa ating mga mananampalataya, it is a challenge for us to stand firm sa atin pong pananampalataya. Pangatlo, the curse. In verse 24, it says here, "And he turned around, and when he saw them, he cursed them in the name of the Lord." Agad at seryoso ang naging response ni Elisha. Hindi siya nagalit dahil offended siya personally, hindi ito tungkol sa kanyang pride. Sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon at hindi ito dahil gusto niyang maghiganti. Ang pagsumpa sa pangalan ng Panginoon ay hindi personal na paghihiganti, kundi ito ay isang declaration ng hatol ng Panginoon. Bilang propeta, ginawa ni Elisha yung tungkulin niya bilang tagapagsalita ng Diyos. Ipinapahayag niya ang judgment sa mga lumalait at hindi rumerespeto sa kalooban ng Diyos. Sa Leviticus chapter 26 verse 22, God warns Israel of His judgment for disobedience. Sabi ho dyan, "I will send wild beasts against you, which shall bereave you of your children." By mocking Elisha, these youths are rejecting God's covenant and defying His authority. Bethel, once a place of revelation, has now become a stronghold for idolatry. God will not allow this defiance to go unpunished. Dumating ang propeta ng Panginoon sa katauhan ni Elisha. Hindi nila tinanggap yung salita ng Panginoon, yung authority ng Panginoon na binigay niya kay Elisha to preach His word. And so may sinabi ang Panginoon sa Leviticus, "I will send wild beasts which shall bereave your children." Ito ay tinutukoy sa mga tao na disobedient sa Panginoon. At pagdating sa 2 Kings, wild beast came at ang mga batang ito, 42 of them, ay namatay. Charles Spurgeon said, "God never allows His word to fall on the ground. When He speaks, something happens." Di po nagiging walang kwenta o walang kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ito po ay may kapangyarihan. And when He speaks, something happens. Mga kapatid, our church, the church is not perfect. Hindi ako perpekto. Walang perpekto sa atin. But to reject God's word is to reject God who reveals His word. To reject God's word is as good as rejecting God Himself. So, the challenge is this, mga kapatid.
when we receive or heard God's word, paano ho tayo nagre-respond? Are we responding in awe and reverence or complacency? They take for granted natin ang salita ng Panginoon. Andoon pa ba yung awe sa salita ng Panginoon? Na pag natanggap natin yung salita ng Panginoon, para bang ang laki-laki ng Panginoon sa buhay natin? O dumating na tayo sa panahon na pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, parang wala nang impact. Parang wala nang dating. Parang normal na lang. Number 4, the consequence. In verse 24b, it says here, and 2 she-bears, 2 babaeng oso, came out of the woods and tore 42 of the boys. The number 42 is significant. Hindi lang ho ito isa o dalawa. Makikita ho natin yung gravity ng disobedience ng mga batang ito. Makikita ho natin yung lawak ng pagsuway ng bayang ito sa kalooban ng Panginoon. Imagine, 42 of the boys. This isn't just a random number. It's just a large group. And these youths, hindi lang ito sila mga bata. Ito po ay matawag na band of mockers, mob. No? Na sama-sama sila na kumukutya sa propeta ng Diyos. At sa tingin ko, yung judgment ng Panginoon ay sakto lamang. The bears that came out of the woods serve as an instrument of God's justice. The wild beasts, as foretold in Leviticus chapter 26, come as a divine judgment on the people of Israel for their idolatry and rebellion. This is not an overaction from Elisha. Sabi natin, si Elisha, overacting. Sinabihan lang naman na kalbo, naasar na agad. No? This is God's judgment, and it should be seen as a warning to all who mock God's authority. It is a warning also for us who mocks God's authority. It is a warning for us who thought that the Bible is insignificant, that the Word of God that is being preached is powerless. It is a warning for the church na maging seryoso when we talk about God's Word. Our culture often ignores consequences, thinking God is too loving to judge. Lagi nating naririnig yan. Only God can judge me. Diba? Nakita natin yan madalas, di ba? Yung iba, ginagawa pang tattoo. Yung iba ay bio, no? Sa kanilang mga social media. Only God can judge me. Kung i-scroll mo yung feeds nila, yung timeline nila, hindi naman talaga godly ang mga ginagawa nito. Pero sinasabi nila, only God can judge me. Because in our culture, in today's world, this generation ignores consequences. And they think that only God can judge them because they think God is too loving to judge. Masyadong mapagmahal ang Diyos at hindi niya na ibababa ang hatol. Now, kung ganun ang approach natin, mga kapatid,
We are raising a generation na hindi kayang seryosohin ang kanilang relasyon sa Panginoon. If we will think that God is just too loving and He will not judge, then we are wrong. God is loving, yes, but God is also just. And He will punish those who reject Him. Our culture, like I've said, often ignores consequences, thinking God is too loving to judge. But judgment is real. And sometimes, God's judgment is public. Katulad ng nangyayari dito. This story reminds us that God's patience is not weakness. Number 5. Last, the warning. We live in a world that often mocks God, mocks the Bible, and mocks those who speak for Him. In an age where Christianity is sometimes reduced to entertainment, pupunta tayo doon kasi dito na tayo mag-church kasi ang gagaling ng musicians nila. Dito na tayo mag-church kasi ang ganda ng church. Entertainment. Dito na tayo mag-church kasi may kape. Dito tayo mag-church kasi ang gwapo ng pastor nila. We need to hear this warning loud and clear, mga kapatid. Do not mock God. Do not practice irreverence. There's a culture of ridicule, especially against God's word and His messengers. People make jokes about the Bible, challenges its authority, and dismiss its relevance. This passage warns us that God takes these things seriously. The fear of the Lord is almost absent in modern culture. Tama o tama? The fear of the Lord is almost absent in this culture. Even in some churches, no? We are called to return to reverence. We are called to honor God, not just with songs, but with our lifestyles. We are called to honor God not just on Sundays, but every day. Monday up to Saturdays. Let this passage shake off our casual approach to sacredness. Akin pong dalangin, mga kapatid, na maging sagrado muli ang ating approach when we talk about God, His Word, the fellowship, the church, prayer. Minsan, pag nag-pray tayo, kinabukasan, ang amen pagkagising. Mga kapatid, mocking God comes with many forms. Even sometimes, we don't think that we mock God, but we mock God. Sa mga simpleng bagay na ginagawa natin na hindi na natin napapansin. Let this passage shake off our casual approach to sacredness. Minsan, ginagamit ng Diyos ang mabibigat na kwento para ipakita sa atin kung gaano siya kaseryoso pagdating sa kanyang kabanalan. At kung gaano kahalaga na huwag natin siyang
baliwalain. This story reminds us God is not be mocked. His word is not just something we listen out of routine. It's something we respond with reverence. Ngayong panahon ng pagbabago sa ating simbahan, napakahalaga na maging mas matatag tayo. Hindi lang sa damdamin, dahil maaaring ang iba ay nalulungkot, kundi mga kapatid, mas maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong tumulad sa mga kabataang lumait kay Elisha, mga taong naging pabaya sa kanilang relasyon sa Panginoon, mapanghamak at walang takot sa Diyos. Instead, let's be kind of people who say, Lord, we fear you. Lord, we honor you. And Lord, we will follow you. The question is not just, do I attend church? The deeper question is, do I truly honor God with my heart, with my words, again, with my words and my life? Do I truly honor God with my heart, with my words, and my life? And if the answer is not clear, then this is the moment to return. Take God seriously, to embrace His holiness and walk in obedience. Not out of fear, kasi baka natatakot tayo katulad ng mga batang ito na parusahan ng Panginoon. Nawa hindi maging ganon yung motivation natin kung bakit tayo babalik sa Panginoon. Nawa hindi maging ganon ang motivation natin kung bakit ipopursue natin yung life of holiness. Ang approach natin sa Panginoon with sacredness. Nawa hindi out of fear, but because we love Him and we love God. Kapatid, huwag kang manatili sa pagiging tagapakinig lamang. Mga tagasunod, maging tagasunod ka, maging tagasunod tayo, maging tapat, at maging handa sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Because God, the God who judges, is also the God who restores. And today, when He calls us back, and He is calling us back, not to shame us, but to shape us. Marami pong salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumuyo as we lift our voices to God and meditate on the message that He has given us this morning. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Awitin ko man
panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Amen and amen. Magandang tanghali po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.